At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Zoid ay sa wakas nagising sa labas ng piitan at napagtanto niyang ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon, dahil pinili siyang iligtas ng parehong iyan na kanyang pinapahirapan sa loob ng maraming taon, pagkatapos ay gumugulong siya sa gilid at nagsimulang umiyak dahil sa pakiramdam niyang isa siyang malaking kabiguan. Makalipas ang ilang sandali ay sinamahan ni Jasper si Ian papunta sa lokal na Adventurers Guild dahil nais nito na ibenta ang ilan sa mga nakuha niyang gamit mula sa piitan. Mas madali ang buong proseso kung kasama niya si Jasper at kilala na ng lahat si Jasper bilang isang napakayamang mangangalakal, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung sino si Ian. Ipinaliwanag ni Jasper sa receptionist na naroon si Ian upang magbenta ng ilang gamit mula sa piitan at kaagad pagkatapos nito, nais niyang bilhin ang lahat ng iyon at masayang pumayag ang receptionist at hiningi niya ang guild card ni Ion, ngunit nang iabot ito ni Ion ay laking gulat niya nang matuklasan na isa lamang itong F-rank appraiser. Dahil dito ay naging mapang-mata ang receptionist at nagduda kung paano nagawang pumatay ng kahit anong halimaw ng isang F-rank appraiser tulad ni Ian, sumabay pa ang ibang adventurers sa pangungutya sa kanya, ngunit sinabi ni Jasper kay Ian na ipakita na lang ang mga dala niyang gamit. Binuksan niya ang kanyang imbakan at inilabas ang isang bundok ng mga S-rank na parte ng halimaw, kaso kahit na nakita na nila ang napakataas na kalidad ng mga gamit ay inisip pa rin ng mga adventurers sa guild na ninakaw lang iyon ni Ian mula sa iba, dahil imposibleng siya mismo ang nakapatay sa mga halimaw na iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw ni Ian pumunta sa guild at lagi siyang hinuhusgahan dahil isa lang siyang mababang uri ng appraiser. Ngunit may isang taong hindi mababaw ang pag-iisip at lumabas mula sa kanyang opisina ang guildmaster na si Megan at pinagalitan ang mga adventurers sa pangungutya nila sa isang taong hindi pa nila lubusang kilala, na base lamang sa kanyang kakayahan. Gumamit ang receptionist ng isang appraisal device upang suriin ang mga dala ni Ian at sa kanyang gulat lahat ng ito ay tunay at dagdag pa rito. Sinabi ni Jasper na siya mismo ang makakapagpatunay na kayang talunin ni Ion ang lahat ng mga halimaw na iyon ng mag-isa. Napagtanto ng receptionist na nagkamali siya ng malaki sa pangungutya kay Ian kaya't taos-puso siyang humingi ng tawad, humingi rin ng paumanhin si Megan para sa kanya at sinabing kausapin niya ito ng seryoso tungkol sa kanyang pag-uugali mamaya, kahit na ang klase ng isang tao ay itinatakda na mula sa kapanganakan ay natutuwa si Megan na may mga taong tulad ni Ian na hindi nagpapalimitado rito. Samantala ay ikinagagalak naman ni Ian na may mga tulad ni Megan na hindi hinuhusgahan ang iba base lamang sa kanilang klase. Lubos na nagustuhan ni Megan si Ion kaya't sigurado siyang muling magtatagpo ang kanilang landas sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay marami pa siyang kailangang gawin kaya iniwan na niya si Ian upang tapusin ang kanyang transaksyon. Sinabihan ng receptionist si Ian na maghintay sa silid paghihintay habang inaayos niya ang lahat ng kanyang paninda. Gayunpaman ay marami pang gamit si Ian na kailangang ibenta dahil nilinis niya ang buong lihim na piitan, nang marinig ito ng mga adventurers na kanina lang ay nangungutya sa kanya at bigla nilang sinubukan na makipagkaibigan sa kanya at magtanong tungkol dito. Ngunit hindi gusto ni Ian ang ganitong atensyon kaya't nagpasya siyang tumakas at makalipas ang kaunting oras, naligo si Ian upang makapag-relax matapos ang lahat ng stress at habang ninanamnam niya ang mainit na tubig, biglang lumitaw si Yuri sa tabi niya. Saglit niyang hindi naintindihan ang nangyayari pero nang sa wakas ay marehistro sa utak niya na kasama niya si Yuri sa paliguan, bigla siyang nagulat at napraning at agad siyang lumangoy palayo sa sobrang gulat, subalit hindi maintindihan ni Yuri kung bakit siya lumalayo gayong palagi naman silang magkasama. Maya-maya pa ay dumating si Pina at nagsimulang magbiro na baka natukso si Ian matapos makita ang hubad na katawan ni Yuri. Mabilis itong itinanggi ni Ian dahil sa unang lugar ay hindi naman dapat naroon si Yuri at Pina sa CR ng panlalaki subalit ipinapaalala ni Pina na sila ni Yuri ay mga espiritu, kaya hindi sila kailangang sumunod sa mga patakaran ng tao. Tinanong pa ni Pina si Ian kung nahihiya siya dahil may mali siyang iniisip tungkol kay Yuri, kaso mariin itong itinanggi ni Ian at sa desperasyon niya na patunayan na malinis ang kanyang isipan ay sinubukan niyang tignan si Yuri sa mata. Ngunit nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin niya sa malulusog nitong dibdib, bigla na lang siyang naging English or Spanish at hindi na makapag-isip ng maayos. Biglang lumitaw si Ursula at hindi siya natuwa sa nakitang pagkatulala ni Ian sa katawan ni Yuri. Binalaan niya ito na kung susubukan nitong hawakan si Yuri ay gagamitin niya ang pinakamalakas na salamangka upang patayin ito. Agad namang nakiusap si Yuri kay Ursula na huwag siyang sasaktan dahil hindi naman siya nababahala sa mga tingin ni Ian.
Sa halip na kumalma ay mas lalo pang nagduda si Ursula at inisip na baka may nagawa na si Ion kay Yuri, dahil dito ay inihanda na niya ang isang napakalakas na atake upang pasabugan si Ian sa takot. Sinabihan ni Yuri si Ion na tumakbo bago pa siya totoong patayin ni Ursula, samantala si Pina naman ay masayang pinapanood lang ang kaguluhan. Nang sa wakas ay lumamig na ang tensyon ay lumabas na si Ian mula sa paliguan at umupo sa isang mesa upang hindi na siya magulo ni Ursula. Naroon din si Kahim pero sa kabutihang palad ay normal lang ang kanyang kinikilos kaya nakapagpahinga ng maayos si Ian habang nakikipagkwentuhan dito. Ayon kay Kahim masaya siya na lahat ay nagiging mas masigla na lalo na si Pina na ngayon ay mukhang nag-e-enjoy. Para kay Kahim si Pina ay parang anak na rin niya dahil siya mismo ang lumikha ng core ng espiritu ni Pina at sa pag-uusap nilang iyon, naalala ni Ian na may 6 pang iba tulad nina Yuri at Pina. Ngunit itinama siya ni Kahim at sinabing 7 na ang mga ito at nagtaka si Ian dahil ang alam niya na matagal nang natuyo ang unang puno ng drizzle tree, bagamat totoo iyon ay ipinaalam ni Kahim kay Ian na ang unang kahoy ng espiritu na si Echidna, ay buhay pa rin at nasa kung saan man bagamat wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Ganito rin ang kaso para sa iba pang mga espiritu ng puno kaya't inisip ni Ion na magiging mahirap hanapin silang lahat. Ngunit hindi ito nangangahulugan na susuko siya dahil ang kanyang tunay na layunin ay mapapasaya si Yuri at muling mapag-isa siya at ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay dumating si Megan sa mansyon ni Jasper upang hanapin si Ian dahil may espesyal siyang hiling para dito. Nagtanong si Ian kung bakit siya mismo ang hinahanap ni Megan, gayong maaari naman siyang humingi ng tulong sa kahit sino mula sa guild. Ipinaliwanag ni Megan na ang misyong ito ay isang bagay na tanging si Ian lamang ang maaaring maisakatuparan. Tinanong siya ni Megan kung may alam siya tungkol sa Behemoth ngunit hindi pa kailanman narinig ni Ian ang pangalang iyon, kaya't ipinaliwanag ni Megan na ang Behemoth ay isa sa mga maalamat na dragon na tinawag ng Demon Lord na si Mikarin. Matapos na maselyuhan si Mikarin ay nagtago ang dragon sa loob ng mahabang panahon ngunit kamakailan lamang ay muling nagpakita ito. Ang kakaiba rito tanging mga mangangalakal lamang ang inaatake nito sa lugar na iyon, dahil dito ay dumating si Megan upang opisyal na ipagkaloob kay Ion ang isang SS rank na misyon at ito ay ang pagpatay sa Behemoth. Napakapanganib ng misyong ito at maaaring ikakamatay ni Ian kaya't nauunawaan ni Megan kung tanggihan niya ito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi na agad na pumayag si Ion na gawin ito. Nagpunta siya sa disyerto kung saan huling nakita ang Behemoth at ginamit ni Ursula ang kanyang kakayahan upang matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman bago makipaglaban, si Ian ay binalaan ni Ursula na kayang kumuha ng mahika ang Behemoth at may kakayahan din itong gumamit ng hangin upang lumikha ng mga atake na kayang pumutol mismo sa espasyo. Isinapuso ni Ian ang babala kaya't alam niyang hindi niya maaaring gamitin ang mahika laban sa Behemoth. Kailangan niyang umasa sa kanyang espada upang talunin ito kaso bago ang lahat ay kailangan muna niyang makuha ang atensyon ng Behemoth, dahil kasalukuyang natutulog ito sa kailaliman ng buhangin upang magawa ito. Ginamit ni Ion ang isang malakas na spell upang sirain ang malaking bahagi ng lupa, na nagpilit sa Behemoth na umakyat sa ibabaw at lubhang nagalit ang Behemoth matapos maistorbo. Sa buong buhay nito ay hindi pa ito kailanman natalo sa isang labanan at dahil personal itong nilikha ng Demon Lord upang maging isang napakalakas na nilalang, nagawa nitong lipulin ang buong hukbo ng mga tao nang hindi man lang nasusugatan. Ngunit dahil wala pang nakapagbigay sa kanya ng isang tunay na hamon at kalaunan ay nawalan ito ng gana sa pakikipaglaban, tiningnan ng Behemoth si Ian at hindi ito mukhang kahanga-hanga sa paningin niya. Gayunpaman ay napansin niyang may access si Ian sa napakalakas na mahika na bagamat wala naman itong silbi laban sa kanya. Tinanong ng Behemoth kung sino si Ion para maglakas loob siyang harapin ang isang makapangyarihang nilalang tulad niya. Sa simpleng sagot ay ipinakilala ni Ion ang kanyang sarili bilang isang karaniwang tao na dumating upang patayin siya. Naisip ng Behemoth na isa lamang itong biro at imposibleng matalo siya ng isang hamak na tao tulad ni Ian. Ngunit tila tiwala si Ian sa sarili niya kaya't napagpasyahan ng Behemoth na bigyan siya ng pagkakataon. Ipinagmalaki ng Behemoth na siya ay nilikha mismo ng Demon Lord upang maging pinakamasamang halimaw sa lahat. Ngunit sinagot siya ni Ian nang may matapang na ngiti na kung ang Behemoth na ito ang pinakamalakas na kayang likhain ng Demon Lord, baka mahina lang talaga ang Demon Lord at labis na nagalit ang Behemoth sa insultong iyon kaya't agad itong nagpaputok ng sunod-sunod na helix bullets patungo kay Ian.
Ngunit sapat ang bilis ni Ion upang makaiwas bago siya tamaan at dahil ang Behemoth ay isang Earth Dragon, sinabi nito kay Ian na wala siyang ligtas habang sila ay nasa isang lawak ng buhangin, pinadyak ng Behemoth ang lupa na nagpadala ng isang Sand Trapper upang ikulong si Ian. Ngunit ginamit ni Ian ang kanyang kakayahang acceleration upang mapabilis ang kilos niya at mabilis na makalapit sa Behemoth. Nang makalapit na siya ng sapat ay agad niyang tinataga ang braso ng Behemoth, dahilan upang magsimulang maunawaan ng dragon na maaaring isang tunay na banta si Ion. Dahil dito ay nagpalit ng tactics ang Behemoth at sumisisid ito sa ilalim ng buhangin at habang lumalangoy ang Behemoth sa ilalim ng buhangin, tuluyan itong naglaho mula sa paningin ni Ian at hindi niya alam kung saan manggagaling ang susunod na atake, kaya't nang sandali siyang nagpapakalma ay biglang lumabas mula sa ilalim niya ang Behemoth at nilamon siya ng buo. Nagsimulang tumawa ang Behemoth at kumbinsidong napatunayan niya ang kanyang kahusayan sa laban at natalo na niya ang hangal na tao na humamon sa kanya, ngunit tila napaaga ang kanyang pagdiriwang dahil sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang mukha. Wala siyang ideya kung paano ito nangyari ngunit napagtanto niyang mali siya sa pag-aakalang mahina si Ian, sa halip na magalit sa pagkatalo ay nakaramdam siya ng respeto sa tao na lumaban sa kanya, dahil si Ian ay naging isang karapat-dapat na kalaban. Bago tuluyang bawian ng buhay ay tinanong niya si Ion kung paano niya nagawa ang pagsabog na iyon, ipinaliwanag niya na natuklasan niyang ang kakayahan ng Behemoth na sumipsip ng mahika ay gumagana lamang sa panlabas na bahagi ng kanyang katawan, kaya nang malamon siya ay ginamit niya ang high-level magic habang nasa loob ng bibig ng Behemoth. Ngunit kung ganoon ay paano siya nakaligtas sa pagsabog at ipinaliwanag ni Ian na naglagay siya ng isang barrier upang maprotektahan ang sarili niya mula sa pagsabog, napagtanto ng Behemoth na sa lahat ng panalo na nakuha niya sa loob ng maraming taon, naging masyado siyang mayabang. Ngunit habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay ay tanggap niya ang kanyang pagkatalo at kontento siya sa nangyari. Medyo nakaramdam ng awa si Ian para sa Behemoth dahil wala siyang ibang nagawa kundi pumatay ng mga tao dahil ito ang ipinrograma sa kanya ng Demon Lord, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin niya maaaring hayaan itong mabuhay dahil napakarami na nitong napatay. Sinabihan siya ni Ursula na bilisan na lang at i-appraise ang mga kakayahan niya at ngayon natapos na ang laban, matapos nito ay lumabas ang lahat upang batiin siya sa kanyang tagumpay at nang makabalik si Ian, agad siyang ipinatawag sa Royal Palace sa hindi malamang dahilan. Habang naghihintay siya at lumabas ang prinsesa upang salubungin siya at humingi ito ng paumanhin sa hindi niya madalas na pagbisita sa kanya, kahit na siya ang kanyang ikalawang asawa ngunit ipinapaalala ni Ion na hindi naman talaga sila kasal at gayunpaman, hindi niya ito pinansin ng prinsesa at sinabi na inanyayahan siya sa palasyo dahil nais siyang makausap ng kanyang ama. Sakto namang dumating na ang hari at biglang nakaramdam ng kaba si Ian dahil sa nakakatakot na aura ng hari, kaya sinubukan niyang magpakabait at maging kagalang-galang sa harapan nito ngunit sa totoo lang ay sobrang chill ng hari, sinabi niya kay Ian na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga formalidad. Naupo silang dalawa at pinasalamatan ng hari si Ian sa pagsang-ayon sa pulong na ito dahil gusto talaga niyang makilala siya ng personal. Narinig niya mula kay Megan na natalo ni Ion ang sinaunang dragon na si Behemoth at bilang hari ng kahariang ito, tungkulin niyang bigyan siya ng nararapat na gantimpala. Gayunpaman ay sinabi ni Ian na hindi na niya kailangan ng gantimpala, ngunit hindi lang naman ang pagkatalo sa Behemoth ang nagawa ni Ian bilang isang bayani ay niligtas din niya ang prinsesa ng atakihin ang kanyang karwahe kaya't bilang kanyang ama, dapat lamang na personal siyang pasalamatan. Sinabi ni Ian na kung may dapat siyang pasalamatan na dapat ay si Yuri at dahil hindi siya magiging kasing lakas niya ngayon kung wala ang tulong nito, dahil dito ay nagpasalamat din ang hari kay Yuri kaso dahil mahiyain pa rin siya pagdating sa ibang tao, nagtago siya sa likod ni Ian. Sinabi ng hari na magaling siyang humusga sa pagkatao ng isang tao at kitang-kita niyang hindi papayagan ni Ion na lumunin siya ng kapangyarihan, dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin at tatapusin na muna niya ang kanilang pag-uusap para sa araw na ito. Subalit bago siya umalis binanggit niyang may regalo siya para kay Ian at inaabot niya rito ang isang relo na may nakaukit na sagisag ng pamilya ng hari, sa pamamagitan nito ay makakalibot si Ian kahit saan sa loob ng kaharian ng walang sagabal. Nag-alinlangan si Ian na tanggapin ang isang bagay na may ganitong halaga ngunit naisip niyang malaking tulong ito upang makapasok siya sa mga lugar na karaniwang ipinagbabawal, lalo na sa kanyang paghahanap sa pamilya ni Yuri.
Kaya't buong puso niyang tinanggap ang regalo at samantala ay nagsimulang kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa pagkatalo ni Aion sa Behemoth, kaya lalo pang tumaas ang kanyang kasikatan at sa kabilang banda, si Zoid naman ay tuluyang bumababa ang reputasyon. Ngayon ay itinuturing na siyang walang kwenta ng lahat ng nakakasalamuhan niya, pero ang pinakakinaiinisan niya ay ang palaging naririnig niyang mga papuri tungkol sa mga nagawa ni Ian na gayong hindi pa naman nagtatagal, at alam niyang siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Para kay Zoid ay mas maganda sana kung nanatiling mahina si Ian o kung hindi na lang ito umiiral sa mundo, biglang may narinig siyang boses ng isang babae na nagsabing matutulungan niya siya, ipinakilala nito ang sarili bilang isang espiritu ng puno at ang pangalan niya ay Echidna.